Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Isang mapagpalang umaga po sa lahat ng ating pong mga kapatid sa Panginoon. At nandito po tayo sa umagang ito sa Door of Faith Church, San Lorenzo, District 9. At hayaan po natin na sa umagang ito ay patuloy tayong lalapit, patuloy na sasamba sa pangalan ng ating Panginoon. At tunay nga po na ang Diyos natin ay mabuti. Hayaan po natin na patuloy tayong magpuri at magpasalamat po sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Purihin po natin ang Panginoon. Sinasamba ka namin at dinadakila ka namin, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong kahabagan. Salamat sa inyong biyaya at pag-ibig na patuloy po naming nararanasan, Panginoon. Salamat po sa panibagong buhay, panibagong kalakasan, panibagong hininga, Panginoon, na inyo pong ipinagkakaloob sa umagang ito, O Diyos. Patuloy po kaming lumalapit at nagsusumamo sa inyo pong harapan. Hugasan niyo po kami ng inyo pong banal na dugo sa lahat ng aming pong mga pagkakasala, sa lahat ng aming mga naisip, Panginoon, nasambit at nagawa, Panginoon. Hayaan niyo nga po, Panginoon, na patuloy po naming maranasan ang kapatawaran na nagmumula sa inyo pong banal na pangalan, Panginoon. Kaya salamat po sa umagang ito. Patuloy po kaming lalapit sa inyo ng may pagtitiwala sa inyong dakilang pangalan. Hallelujah, hallelujah. Purihin kayo, O Diyos. Sige po mga kapatid, tayo po ay umawit sa Panginoon. Awitin natin Pusong Dalisay. Hallelujah. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain, O Diyos, para sa akin. Isang pa, pusong dalisay ang aking nais, nalikhain, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa inyo'y nagmamahal, isang pusong sa inyo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na kayo'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa inyo lamang, Jesus, ang pusong tapat, isang pusong tapat na sa inyo'y nagmamahal, isang pusong sa inyo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na kayo'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa inyo lamang, Jesus. Sige po, minsan pa nating sambitin. Hallelujah. Isang pusong tapat na sa inyo'y nagmamahal, isang pusong sa inyo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na kayo'y parangalan.
handog ko'y pagpupuri sa inyo lamang, Jesus. Sa uling pagkakataon po, isang pusong tapat na sa inyo'y nagmamahal, isang pusong sa inyo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na kayo'y parangalan. Yes, Lord, handog ko'y pagpupuri sa inyo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa inyo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa inyo lamang, Jesus. Sige po, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat sa inyo, Diyos. Wala po kaming ibang hinihiling sa umagang ito. Patuloy na bigyan mo kami, Panginoon, ng isang pusong tapat, isang pusong dalisay, na patuloy na nagmamahal sa inyo ng tapat, Panginoon. Salamat po sa inyong kahabagan. Salamat po sa inyong biyaya. Salamat po sa liwanag ng inyong mga salita, Panginoon. Salamat po sa pagpapatawad ninyo sa aming mga kasalanan, Panginoon. O, purihin kayo, O Diyos. Patuloy po namin kayong pinararangalan. Patuloy po namin itinataas ang inyong banal na pangalan. Wala po kayong katulad. Wala nang hihigit sa inyo, Panginoon. Wala nang makapapantay pa sa inyong presensya, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Panginoon, hinihiling po namin, Panginoon, ang inyong pong patnubay, na patuloy niyo po kaming samahan sa amin pong pagbubulay-bulay ng inyong pong mga salita. Hayaan niyo nga po, Panginoon, na kayo lamang ang siyang maitaas. Kayo lamang, O Diyos, ang siyang maparangalan sa buhay namin, Panginoon. Isang karangalan na palagi namin masambit sa aming pong mga labi, na kayo ang aming Panginoon at tagapagligtas sa aming pong mga buhay. Kaya Holy Spirit, pangunahan niyo po kami sa umagang ito sa aming pag-aaral. Salamat po, pinupuri po namin kayo, O Diyos, at pinasasalamatan po namin kayo, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy niyo po kayong pumilos at patuloy po kayong mangusap sa amin sa pamamagitan ng inyong mga salita. Salamat po, aming Ama. Sa inyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga muli po sa ating lahat. At tayo po ay patuloy na mag-aaral po ng kanya po mga salita. Kung meron po tayong mga Biblia, tayo po ay makipagbukasan po sa aklat po ng 1 John chapter 1, verse 5 hanggang sa sumusunod po na talata. Sabi pong ganon, basahin ko na lamang po. Sabi pong ganon sa verse 5, ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinapahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi nating tayo'y may pakikiisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. 7. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nalilinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Verse 8, kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkasala, ginagawa nating sinungaling
ang Diyos at wala sa atin ang kanyang mga salita. Purihin po ang salita po ng Panginoon, at itong ating pong tatalakayin sa umagang ito ay pinamagatan ko pong how to detect that we are walking in the light. Paano ba natin malalaman na tayo po ay lumalakad sa liwanag? Mga kapatid, sabi pong ganon, Jesus is the light. Ang Panginoong Jesus ay ilaw ng sanlibutan ito. At bilang mga anak ng Diyos ay napakahalaga po na kung ano yung tinanggap natin. Ang tinanggap po natin ay walang iba kundi si Jesus. Bilang mga lingkod, mga anak ng Panginoon, ay kinakailangan din po tayong magliwanag sa mundong ito. At paano ba natin mga kapatid malalaman na tayo po ay lumalakad sa liwanag? Ayon po dun sa ating pong binasa sa aklat po ng 1 John chapter 1 sa verse 6, sabing ganon, kung sinasabi nating tayo'y may pakikiisa. Pag sinabing pakikiisa, fellowship, ano po? Sa Kanya. Ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Kaya yung una po nating tatalakayin sa umagang ito, paano ba natin malalaman na tayo po ay nasa liwanag o tayo po ay lumalakad sa liwanag? Una po na ating pong pag-aaralan, may fellowship pa rin ba tayo sa ating Diyos? Yung salitang pakikiisa mga kapatid, may pakikiisa pa ba tayo sa Diyos? Mga kapatid, bilang mga lingkod ng Diyos na tinawag, bilang mga anak ng Diyos na pinili, hinirang ng Panginoon, hindi po ito usapin kung ginagamit na tayo sa kanyang kaharian mga kapatid. Sabing pong ganon, ang usapin po dito, mayroon pa rin ba tayong pakikipagniig o pakikiisa sa kanya personally sa pamamagitan po ng pananalangin. Ang gusto pong mangyari ng Panginoon sa atin mga kapatid, nire-remind tayo sa umagang ito, kamusta na po ba yung ating pong fellowship? Mas mahalaga po ba sa atin yung nagagamit tayo, pero ang totoo nun ay wala na tayong connection sa Diyos sa pamamagitan po ng sa pamamagitan po ng pananalangin po sa Kanya. Kaya sa umagang ito, kung sinasabi raw po natin na tayo po ay may pakikiisa sa Diyos, pero namumuhay naman tayo sa kadiliman, ang sabi sa atin ng Diyos ay nagsisinungaling po tayo. Kaya mga kapatid, bilang mga ginagamit ng Diyos sa kanyang kaharian, napakahalaga palagi sa atin yung connection natin sa Diyos. Napakahalaga yung fellowship natin sa Diyos. Dahil yun po yung una na dapat nating gawin sa buhay po natin mga kapatid. Kasi pwede po tayong gamitin ng Diyos, no? Pwede tayong gamitin ng Diyos, pero ang totoo nun, alam natin sa sarili natin na wala na po pala tayong connection sa Diyos. Kaya napakahalaga po mga kapatid na meron tayong fellowship sa Diyos. At sa papaanong paraan, Pastor? Mga kapatid, sabing ganon, kinakailangan nating makipag-fellowship, makiisa sa pananalangin, sa pamamagitan ng pananalangin. Sinabi ko nga po dito, sinulat ko po mga kapatid, isa sa malaking problema natin, mga anak ng Diyos, kung hindi na tayo nakikipag-usap sa Diyos, no? Para na rin natin sinasabi na hindi natin kailangan ang Diyos. Ang totoo nun mga kapatid, kaya lang po tayo nakakapagtagumpay sa buhay na ito. Ang totoo nun mga kapatid, kaya tayo nakapagpapatuloy sa ating paglilingkod dahil yung connection natin sa Diyos ay palagi po nating ginagawa araw-araw. Kasi ang kalooban ng Diyos na lagi tayong lumapit sa Kanya, kalooban ng Diyos na tayo po ay laging makipagniig sa Kanya. Kasi kahit si Jesus po, siya po ay laging nakikipagniig sa Ama, sa Kanyang Ama, bago po siya humakbang dun sa mga bagay na ipinagagawa ng Kanya pong Ama.
Kaya bilang mga anak din po ng ating Panginoon, bilang kapatid ng ating Panginoong Hesus, no? Tayo po ay wag po tayong papayag na tayo po ay ginagamit ng Diyos pero nagkukulang na tayo sa pakikipag-usap, pakikipagniig po natin sa Panginoon. Kasi papayag ang kaaway na gamitin tayo sa gawain ng Panginoon. Pero ang hindi niya papayagan sa atin ay yung lagi tayong kumonekta o makipagniig sa ating Diyos na Ama. Kaya sabing ganon sa John 15:5, walang saysay po ang isang sanga na hindi po nakaugpong sa puno. At makikita po natin dyan na wag po tayong umasang tayo ay magbubunga ng marami kung wala po tayong connection sa Panginoon o sa ating Diyos, mga kapatid. Dahil ang sabi ng salita ng Panginoon sa John 15:5, alam na po nating lahat to, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin. Yung word na nananatili po, mga kapatid, ay sabing ganon, at ako sa Kanya. Ibig sabihin, meron tayong ugnayan personally sa Diyos. Nang sabing ganon, wala tayong magagawa kung tayo po ay hiwalay sa Kanya. Amen? Kaya mga kapatid, sabing ganon, isa sa mga sikreto nating mga lingkod at dapat nating palagi ang ginagawa ay yung lagi nating ilapit yung sarili natin sa presensya ng Diyos. Upang sa ganon, tayo ay patuloy na magtagumpay sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Sabing ganon, huwag tayong umasa na tayo po ay magbubunga ng marami kung hindi naman tayo nakikipag-ugnayan, nakikipagniig, nakikipag-isa sa ating Panginoon, nakikipag-fellowship sa ating Diyos na buhay. At doon natin makikita, mga kapatid, kapag meron tayong fellowship sa Panginoon, doon natin malalaman, ipapaunawa ng Diyos sa atin yung kalooban ng Diyos sa ating pong mga buhay. Kaya mga kapatid, yung pangalawa nating pag-aaralan ay sabing ganon sa verse 7. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa. Yung salitang nagkakaisa, mga kapatid, bilang mga magkakapatid sa Panginoon, napakahalaga na maunawaan po natin sa umagang ito na napakahalaga po yung fellowship din natin bilang magkakapatid sa Panginoon. Kaya may fellowship pa rin po ba tayo sa ating kapwa mananampalataya o sa mga iglesia na pinabanal ng Diyos? Sabing ganon, sinulat ko nga po dito, mabuting bagay na maunawaan nating tayo ay nagkakaroon ng fellowship sa Diyos. Subalit kinakailangan din naman nating maunawaan sa umagang ito na mahalagang may fellowship din naman tayo sa ating kapwa. Sabing ganon, ang isa sa ebidensya na tayo ay may pakikiisa, fellowship. Kasi sabi yung word na nagkakaisa, dapat nandun po yung ating pagkakaisa, mga kapatid, na patuloy nating ipangaral ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya sabing ganon, ang ebidensya na tayo ay may pakikiisa sa Diyos, nagmamahal din naman tayo sa ating mga kapwa. Alam na po natin yung great commandment ng Lord, love the Lord your God with all your heart, no, with all your soul, with all your mind and strength. And yung second po ay yung love your neighbor as you love yourself. So makikita natin doon, kung totoo tayo nagmamahal sa Diyos, mamahalin din natin ang ating pong mga kapatid sa Panginoon. Kahit po ba yung nagkasala sa akin, Pastor? Yes po. Yung hindi kaibig-ibig, yun yung mga dapat nating mahalin. At doon natin mapapatunayan na tayo po ay nasa liwanag o lumalakad tayo sa liwanag ng Panginoon. Kung tunay tayong lumalakad sa liwanag, dapat mahalin natin yung mga taong hindi kaibig-ibig. Madali po kasing mahalin yung mga kaibig-ibig. Pero yung kapag nakagawan ka na ng kasalanan ng ating mga kapatid, sabing ganon, kapag wala po yung ugnayan natin, pakikiisa natin sa Diyos, hirap nating patawarin yung ating kapwa. Kaya mga kapatid,
Sabing ganun nga po sa 1 John chapter 4 verse 19. Nasabing ganon, tayo'y umibig sapagkat ang Diyos ang umibig, ang unang umibig sa atin. Kung naunawaan natin na una tayong inibig ng Diyos, hindi po mahirap mga kapatid na mahalin din natin yung ating kapatid sa Panginoon. Amen? Kaya napakahalaga po yung pangalawa na ating pinag-aaralan, yung may fellowship may fellowship po ba tayo sa ating mga kapatid. Sabing ganon, kung ang nagsasabing na iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. Amen? Marami pong nagsasabi na mayroon silang fellowship sa Diyos, pero galit naman sa kanilang kapwa. Marami pong nagsasabi na may fellowship sila sa Diyos, pero napupuot naman tayo sa ating kapwa. Kaya mga kapatid, napakahalaga, sabi nga po dun sa salita ng Panginoon, kung ang iniibig lamang po natin ay yung mga kung ang iniibig lamang po natin ay yung mga kaibig-ibig, ano pang gantimpala ang atin pong hihintayin. Kaya napakahalaga po na maunawaan natin na mahal natin ang Diyos at mapapatunayan natin na mahal natin ang Diyos kung minamahal din po natin yung ating pong mga kapatid. At yung pangatlo po mga kapatid ay sabing ganon ay sa verse 8 to verse 10. Sabing ganon, kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, yung mga nagsasabing wala daw silang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin yung katotohanan. Mga kapatid, sabing ganon sa verse 9, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kaya ano po makikita po natin doon? Dapat maunawaan din po natin na kinakailangan din po nating meron din po tayong fellowship with self-inner being. Napakahalaga na yung ating kaluluwa, yung ating sarili, ay patuloy din po nating mahalaga po na meron pong mga nagpapaalala sa ating mga pastor, mga manggagawa natin sa Panginoon. Pero sabi nga po sabi ko nga po, nakita ko po, narinig ko po na kailangan din po nating ayusin yung ating pong sarili. Kailangan i-confront din natin yung ating sarili sa pamamagitan po ng salita ng katotohanan. Kasi may mga kinakausap nila yung sarili nila pero sa negatibong kalagayan. Kaya kapag inutusan natin yung ating kaluluwa na magpuri sa Panginoon, magtiwala sa Panginoon, nandun yung pakikiisa natin sa Diyos. At nandun po yung kalakasan na hinahangad po natin sa Panginoon. Kaya katulad po ni Haring David, no? Sa aklat po ng Psalms chapter 43, verse 5. Sabi niyang ganon sa kanyang sarili, bakit ka nang lulumo, o kaluluwa ko? At bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos, sapagkat pupuri pa ako sa Kanya, na siyang kagalingan ng aking mukha at ang aking Diyos. So makikita po natin dyan mga kapatid, na kinakailangan din po nating magpasya na tulungan din yung ating sarili. Try to rebuke ourselves, no? Na bagamat ang salita ng Diyos ay nagre-rebuke, nagre-remind sa atin, nagpapaalala, mga pastor na ginagamit ng Panginoon, yung mga tagapanguna natin, no? Tulungan din po natin yung ating sarili. Kahit papaalalahanan tayo ng ating pong mga kapatid sa Panginoon, kahit papaalalahanan tayo ng ating pong mga pastor, mga lingkod ng Panginoon,
kung magpapasya pa rin tayong gawin yung sarili nating kalooban, ay mapapahamak pa rin tayo, mga kapatid. At hayaan natin na utusan natin yung ating pong sarili, yung ating mga kaluluwa, ang ating pong mga kaluluwa na laging magtiwala sa Diyos. Hayaan natin na lagi nating isaisip yung pangako ng Diyos sa ating pong mga buhay. Kaya nga po sabing ganon, hayaan natin na subukin din naman natin pagsabihan. Di ba, kung pinagsasabihan tayo ng ating pong mga tagapanguna, aminin man natin sa hindi, minsan nandun yung ating pong pride, nandun po yung ating pong damdamin na nasasaktan tayo. Kaya hayaan natin na tumalima po tayo sa pamamagitan po ng salita ng ating Panginoon. At hayaan natin na panghawakan natin yung salita po ng ating pong Panginoon. Kaya yung mga kasinungalingan ng kaaway po, mga kapatid, sa buhay natin, huwag nating paniwalaan. Kung ayaw po nating mahulog muli sa pagkakasala, huwag nating paniwalaang tama. Huwag nating paniwalaang tama ang ating ginagawang kamalian. Dahil ang sabi po ni David sa Psalms 27, sa aklat po ng Awit, chapter 27, verse 4. Si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan, sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog ko ng aking buhay, sino pa ba ang aking kasisindakan? Kung ang buhay ko'y pagtangkaan ng taong masasama, sila'y mga kalaban ko at mga kaaway nga, mabubuwal lamang sila at mapapariwara. Kahit isang hukbo ang sa aki pumalibot, hindi pa rin ako sa kanila matatakot. Salakayin man ako ng mga kaaway, magtitiwala pa rin ako sa may kapal. At sabing ganon sa verse 4, kay Yahweh ang isang bagay lang ang aking hinihiling, isa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kagandahan ni Yahweh aking mapagmasdan at dooy humingi sa kanya ng patnubay. So ang Diyos lamang po ang makakatulong po sa atin. At hayaan natin na kung tayo ay may pakikisa sa Panginoon, at tulungan po natin yung sarili natin na palagi po nating ibabad yung sarili natin sa kanya pong mga salita. Dahil katulad po ni David, isang bagay lamang ang kanyang hinihiling. Bilang mga lingkod po ng Panginoon, ano po ba yung ating pong hinihiling? Ano po ba yung ating hangarin, mga kapatid? So bilang mga anak ng Diyos, kung meron man po tayong hinihiling sa Diyos, ay palaging tumahan sa presensya ng Diyos, palagi tayong manahan sa banal na Espiritu. At makikita po natin yung kagandahang loob o kagandahan ng ating Panginoon. Makikita natin yung kaluwalhatian na meron ang Panginoon. At makikita po natin lubos yung kapangyarihan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Kaya napakahalaga po na kinakailangan din po nating makipag-participate doon sa pinagagawa ng Diyos sa atin. Walang sinumang makahahadlang po sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Katulad po ni Apostol Pablo, wala pong pwedeng makapaghihiwalay sa pag-ibig natin kay Kristo. At bakit po tayo manglulumo? Bakit tayo mababalisa? Bakit po tayo mangangamba? Malulungkot kung tayo po ay may tiwala at umaasa sa Panginoon. Wala tayong ibang gagawin kundi ang patuloy na purihin siya, pasalamatan siya, at patuloy pong parangalan siya sa ating pong mga buhay. Kaya mga kapatid, yung tatlong bagay na yon ay pwede pong makatulong po sa atin habang tayo po ay patuloy na nakikiisa sa layunin ng ating Panginoon sa ating mga buhay. At hayaan natin yung pananampalataya natin ay patuloy po nating
ipagpasalamat sa Diyos. Dahil yung pananampalataya natin, yun po yung regalo ng Diyos sa atin na hindi po kayang agawin ng kaaway, nakawin ng kaaway. Kung yung mga anak ng Diyos ay meron pong totoong pagtitiwala sa Kanya. Kaya mga kapatid, hayaan natin sa umagang ito ay patuloy tayong magkaroon ng pagnanasa na palagi pong makipag-fellowship sa Diyos, makipag-fellowship sa ating kapwa, at hayaan din natin na paalalahanan natin yung ating mga sarili. Hayaan natin na sawayin din natin yung ating mga sarili kapag tayo po ay kapag may mga nagagawa tayong pagkakasala. Tapat at matuwid po ang Panginoon. Kung ipapahayag po natin sa Diyos na tayo ay nagkasala, patatawarin tayo ng Panginoon. Kaya alam po ng Panginoon yung ating pong mga buhay. Wala tayong maitatago sa Diyos. Lahat ay hayag po sa Kanya. Kaya ang kinakailangan po lang natin gawin ay palaging humingi ng kapatawaran sa ating pong mga nagagawang pagkakasala sa Panginoon. Hayaan po natin na malubos ang mabuting bagay na pinasimulan ng Diyos sa atin pong mga buhay. Amen? At pagpalain po tayo ng Panginoon sa umagang ito. Hayaan po natin na patuloy tayong sama-samang lumago sa pagkakilala at patuloy na lumalim sa ating pong pananampalataya sa ating Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Hayaan po natin na patuloy po nating maparangalan ang Panginoon sa ating pong mga buhay. 3 bagay na nais po ng Panginoon sa atin ay palagi po nating iugnay yung ating sarili sa Diyos at sa ating kapwa, at hayaan din po natin na patuloy po nating sawayin yung ating pong mga sarili kapag tayo ay nagkakasala. Sige po, sa oras na ito tayo po ay patuloy na pumikit at manalangin sa Diyos. Hallelujah. Salamat sa inyo. Pinupuri po namin kayo, O Diyos. Salamat po sa umagang ito, sa patuloy po ninyong pagsama. Salamat sa mga salita po ninyo na siyang nagpapaalala sa amin upang patuloy po kaming makapagpatuloy sa gawain po ninyo, Panginoon, sa paglilingkod po namin sa inyo. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isang nanonood, Panginoon. Hayaan niyo nga po na patuloy kayong mangusap sa amin, magrema yung mga salitang nahayag sa umagang ito. At hayaan niyo nga po, Panginoon, na patuloy po namin itong maipamuhay sa amin po mga buhay, O God. At pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang mga lingkod niyo, O Diyos. Alleluia. At mga kapastoran po namin, mga kamanggagawa po namin na nanonood sa mga oras na ito, O Diyos. Hayaan niyo nga po, Panginoon, na sumagana palagi ang pagpapalang espiritual sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At maging kagamit-gamit po kami sa gawain po ninyo, sa kaharian po ninyo. Hindi po kami ang maitaas palagi, kundi ang maitaas palagi ay kayo po yun, Panginoon, ang Panginoong Hesus na siyang aming tinanggap, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po, aming Ama. Pagpalain niyo po ang bawat isa, anuman ang aming pong mga kahilingan, ay patuloy po ninyong tupdin sang-ayon po sa inyo pong kalooban. At hayaan nyo nga po, Panginoon, na patuloy po kaming lumago sa biyaya po ninyo at pagkakilala po namin sa inyo, Panginoon. Pagpalain nyo po ang bawat isa, Panginoon. Purihin kayo at lukuban nyo po kami ng inyo pong banal na dugo upang wala pong puwang at sumbat ang kaaway sa amin po mga buhay. I-bless nyo po ang bawat isa. Salamat po, Panginoon. At sa inyo po namin, Panginoon, ipinagkakatiwala ang amin pong mga buhay. Sa inyo po ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. God bless po sa ating lahat. Pagpalain po natin ang Panginoon. Sa Diyos po ang lahat ng papuri.